forever and ever. Yung Panginoon ang aming expect, O Diyos, sa aming malahat na mga promesa mo, O Diyos, sapagkat ikaw ang dakilang pastol na siyang sa aming gumagabay, siyang aming nagbabantay, siya sa amin ay nagpo-provide, O Diyos. We will dwell in your house forever and ever and ever. And the people of God say, Amen! Amen! Tuloy-tuloy na ba? Okay. Magandang hapon po sa ating lahat. Makakaupo na po tayo. Pwede na rin ho ako dito. Pwede para mas malapit sa inyo. Anong gusto nyo? Malayo, malapit? Malayo? Oh, okay. Sa malayo daw. Masuno rin po ako. Magandang hapon. Thank you very much. Maraming salamat. God bless sa ating music ministry. Palakpakan po natin ang Panginoon sa mga musicians, singers, mga David, the spirit of David, the spirit of Cananiah, yung pong mga nagpupuri at nagsasamba sa Panginoon. Alam nyo, mga kapatid sa iglesia ng Rhema Word Church, ang isa pong mapagpuring grupo, makikita nyo po ang pagbagsak ng gloria ng Diyos sa inyong iglesia, sa inyong service, every time, because of anointed worshipers. Let's bless the Lord. Alam nyo po, kailangan nyo po sinusurround in prayer ang inyo pong mga worship team. Do you know why? The enemy targets the worship team. Yung pong aking experience with ministry, pag po ang kaaway ay gustong manggulo, sisimulaan po niya sa worship team. Kaya kailangan po ang worship team parating matibay sa panalangin. Parati po nagpa-fasting, nagpa-pray kasi po sila ang dadagiting una ng kaaway. Kasi pag wala na po, tumahimik na po ang church, wala nang nagwo-worship, then ang tawag puro na ikabod. The glory has departed. Nawala na yung ningning ng Diyos. Kaya pag wala na pong ningning, madilim. Hindi po ba? Ngunit pahabang may nagwo-worship po, yung inyong pastora, yung inyong mga leaders, yung inyong mga worship team, then, there's victory in the church of God. Hallelujah. Magandang hapon po. Ako po'y kanginay narinig. Nandito pa rin po. Hallelujah. Ngayon lang po nangyari sa ministry back-to-back. Sabi ko nga po kayo ng maga, buti na lang, malamig yung church nyo. Paghapon pala, medyo mainit. Kasi mainit sa labas. Grabe, no? Kanina po lumabas ako, ang init, sakit sa balat. Nagbukas lang po ako ng garahe, ang init. Tumatagos-tagos po hanggang kabutuhan ng init ng panahon. Ngunit ang mas masarap pong mainit ay ang init ng pagmamahal ng Diyos natin. Hallelujah! And today is Orphan Sunday. I would like to acknowledge po sa Panginoon ang ginagawa ng mga churches ngayon all over the world. In 67 countries daw po, sabi po ng ating kapatid, ako po yung nakipag-fellowship sa kanila nung isang linggo, nung Tuesday yata yun. At sila po yung isinishare sa akin ang mga gawain ng buong mundo patungkol po sa mga orphans. Ito po yung mga ulila. Sila po si Brother Mike at si Sister Melen ay kainyong ka-church. Kaya alam nyo na siguro, galing sila sa South Carolina. And 67 countries are joining us today. Ngayon pong oras na ito is 5 o'clock. 10 to 5 na po. 10 to 5 in the East Coast. Sa West Coast po, ay may 4 hours na po ang difference nila. Nag-atras sila nga pala dahil po na iba na ang panahon. So ngayon po ay 3:45 in the East and it is 4 hours difference din po sa West. So ngayon po in Europe, in Asia, in the whole of Africa, in all the continents of Australia, people are celebrating Orphans Sunday. Let's bless the Lord! Ganun po! Bibigyan natin na isang araw sa isang taon. Ako po'y na-bless dahil hindi po kami masyadong aware about this, what is going on in the Christian world about orphans. At ito po'y malaking pagpapala sa church. Kasi po gusto natin parati, bless me Lord, bless me Lord. Akala natin ang blessing para lang, wala, pagpalain ako ng Diyos. Araw po ito ngayon na tayong magpapala with kind thoughts, with prayer, with gifts, with everything that we have. Yung kaya nating ibigay sa mga naulila. Mari pong sila'y naulila ng gera. Marami pong bata ngayon. Millions of children are orphaned by war. Meron pong mga nangyayari sa ibang lugar na genocide, kung tawagin. Yung pong mga tao ay naglalaban-laban, kaya nagpapatayan sila. Yung pong talagang by the millions of people dying because of war.
It has happened in Rwanda. It has happened in many other areas of the world, especially in Africa. Meron pong mga batang na-orphan because of disease. AIDS is one. Doon po sa Africa, ang pinagsimulan po ng AIDS at rampant po ang AIDS. So many children are orphaned from the disease of AIDS, HIV, AIDS. Yun po ay nakakamatay. At ngayon po, ang lunas po hindi pa masyado nilang nadidiskubre. Some are also orphaned because of broken relationships. Ito po ang napakasakit. Maaari pong because of divorce, separation, at kuminsan nga po napepreso. So ito po ang mga nangyayari sa kapaligiran. So for one day in a year, we want to stop and say, ano kaya ang gagawin ko ngayong araw na ito para sa isang batang walang ama? Pwede kaya siyang ihag? Maaring hinahanap niya po yun. Wala siyang tatay na kumakandong-kandong, kinukuya-kuya-kuy siya. Wala yun. Nawala na yun long ago. Si Genesis po, purihin ng Diyos. At hindi niya hinanap sa droga, hindi niya hinanap sa sugal o sa bisyo, hindi niya hinanap sa babae ang pagmamahal. Hinanap niya sa kanyang amang Aba ang pangalan. Yung Daddy God niya. Hallelujah. So let's just concentrate on that this morning, this afternoon. Gawin po natin focused. Nakafocus po tayo sa mga batang ulila. Na tayo naman po siguro at one point of our lives, we were all orphans. Ngunit inadapt po tayo according to Galatians 4. Tayo po'y kinuha. Inadapt na po tayo ng Ama. Tayo po yung Romans 11 na sabi, kayo yung mga olive na hindi totoo. Wild. Ang tawag po sa atin, wild. Wild olive tree. But the Lord grafted us. Ginraft tayo. Sinugatan niya yung kanyang anak. Nagkagwalis, nagkasugat-sugat yung kanyang anak. Ganun po ang ginagawa sa plant. When you graft a plant, sinusugatan po yung malakas na branch, yung main line. Susugatan po yon, ilalagay yung isang inugpong, kakabit, lalagyan po ng konting lupa, bebendahan, didiligan. One day, it is going to sprout roots. And that is called grafting. Tayo po ginraft by the broken body of Jesus. We were grafted in. Hindi na po tayo binalot-balot na tayo ng pagmamahal ng Diyos. Kanina kaya, we are a friend of God. Kaya napapatalon po tayo. You are a friend. You are a friend of God. Doon po tayo. Nag-graft na tayo. We are adopted na ngayon in the kingdom of God. As sons and daughters of the King. Hallelujah. May sasarap pa po ba nun? Yung tatay po natin, minsan, mga kapitbahay, mga ibang lugar, pupunta mag-OFW. Marami pong mga ganon din po. Nagsilabas ng Pilipinas, years and years. Ang sasabihin nila, may naghahanap buhay ko. Alam mo anak, ginagawa ko to para sa iyo. Sabi nung anak kaya, tatay, kahit konti lang kakainin natin, sama-sama kaya tayo. That's the cry of the orphan. That's the cry of a child whose dad is so far away, or mom, whoever is, yung po ang important other in their lives. Important other. Nag-sharean po nga kami ni Sister Malen. Sabi ko, alam mo, kahit kuminsan yung sa tingin natin, dysfunctional families, kahit kuminsan parang ang gulo yata ng tatay ko, kahit isang nanay ko, pero gusto ko pa rin sila. Hallelujah. Hindi ba? Kahit nagdidildil kami ng asin, target lang kami ng target. Alam niyo po ibig sabihin ng target? Yung daliri niyo, tusok niyo sa asin, target. Hindi po yung corned beef, asin. Kahit asin lang nagdidildil. Sama-sama lang kami. Ganun po kalaki ang need ng isang bata, walang ama, walang ina. At meron po ako narinig na isang batang nagsabi niyan sa akin at I remember that. There's a hole in my life. May butas daw sa kanyang buhay na walang makakapag-fill. And she keeps looking for the dad. Kuminsan po napapahamak sila. Napupunta sila sa prostitution because they are looking for the father image. Yun naman mga lalaki din, ganun. Naghahanap ng nanay. So kukuha ng girlfriend na 20 years older. Lola mo na yan. Ba't kaya? You see that? Do you see the psychology of it?
because they miss their mom. Totoo yun, di ba, Brother Olay? Ayun po yun. There's a hole and they fill it up with something, somebody, whatever. But today, we're going to center on the gospel truth of adoption. We are adopted in the kingdom. And we have a Father who cares so much for us. Alam niyo po ako, I grew up in a Catholic tradition, and we were always centered just on Jesus. We were not very father-oriented. Nung po ako na born again, doon ko po talagang totoong naunawaan ang pagiging ama ng ama. Kami po, tinatawag namin si Jesus noon, Papa Jesus. Narinig ko rin po sa isang testimony, Papa Jesus. Anyway, ganun po, parang hindi natin masyadong kuha, hindi natin gets kung sino ba yung ama natin sa langit. Kung sino ba itong amang itong committed to our welfare. Fatherhood is commitment. He is committed to our welfare. Gusto ko yung anak kong si Polly maging maayos. Gusto ko yung anak kong yan maging maaliwalas ang buhay. Maalwa, sabi ng mga Tagalog. Maalwa ang buhay. Ibig sabihin, pleasant ang buhay. Living a charmed life. Yun ang desire ng Father Heart sa atin. Kaya po kung may sakit, gagaling. Kung may problema, mariresolba. He did it all doon sa kanyang anak sa Kalbaryo. Kaya ngayong hapon po, we want to center in the love of God. The love of God that is so strong ng John 3:16. Kung minsan John 3:16, memory verse ng bata, memory verse din ng matanda. Yes, yun lang alam nila. Pero hindi bale, kahit yun lang ang alam nyo. When I was born again, way back in the 70s, yan po lang ang scripture kong alam. At yun lang po din ang pinangahayo kong scripture. For God so loved me. Ginagawa ko pong personal. Ganun ako pagmamahal. Ganun ang pagsinta sa akin ng Panginoon. Binigay si Jesus para sa akin. Doon ko naunawaan ngayon. Paano ba ang magkaroon ng isang amang tunay na nagmamahal? Dahil ako po'y galing din sa isang dysfunctional family. I came from a father whose presence is not felt. It is only felt here, sa palo. Nararamdaman ko po yung kanyang pagkaama sa palo lang. Hindi po ganon. That's the way, the old-fashioned way of training children. Spanking. Palo ng palo. Hindi naman po masamang mamalo kasi sa Proverbs din po yun, do not spare the rod. You will spoil your child. But then, it has to be done in a way that the child receives the love and the correction and the discipline. Hindi lang niya nararamdaman yung sakit ng aray ng palo. And then it is done in anger. Wala pong kabuluhan yon sa bata. It makes the child more rebellious. It hurts the heart of the child to be just palo na lang ng palo na walang ka and done in anger. So this day, I would like to get scriptures that ang ating pong mga ginagawa ngayon ay mag-raise ng awareness. So ang ating pong tema ngayon ay World Orphans Day nga po tayo at ang ating pong layunin is gawin po nating ma-revolutionize, magka-awareness ang church. Kasi ngayon nga pa tayo, kung minsan parang, ganon, ulila, tapos parang naluluha-luha pa tayo. Parang naiiyak-iyak kasi naaawa tayo. Emosyon po yon. Dagdagan nyo po ng Word of God. And then it will strengthen your heart. It will encourage you. It becomes Rhema. Kaya yung Rhema, yung po yon. Manungusap sa inyo ang Panginoon. Gusto po natin ngayong umahapon while you're sitting on your chairs to raise awareness for children without families. Because children want to belong. They want to be a part. Gusto po nating kapuso at gusto po nating kapamilya tayo ng isang lahi, isang pamilya. Ang tatay ko, si ganyan. Marinig niyo mga bata, pag nagkukwentuhan, tatay ko, pulis. Tapang tatay ko. Ako din, alam mo, ikaw lang, tatay ko, doktor, mayayaman kami. So you hear this with children, they're so proud of their fathers, their earthly fathers. So ganun po ang pakilasan ng isang batang walang magulang. Tayong lahat, most of us, came from the families na buo, pero kahit na may mga diferensyahan, pero buo pa rin. Okay pa rin.
Kasi talagang napakasarap to belong. The saddest thing, yung po ang sineshare din ni Sister Malen, is in orphanages, institutions, children do not feel that love. They want to belong to a family. Kaya po, yung adopting children should be encouraged. Sabi ko rin po kayo ng umaga, hindi ko kayo madadala sa wala naman ako doon. Hindi ko kayo kayang kaladkarin kung hindi ko naman nagagawa. So, ang aking po ngayon is to just share scriptures with you. You start with being kind. You start by identifying. Sino ba dito sa church natin ang walang tatay? Tutulungan ko siya. Kami po ganyan. Hindi po kami masyadong aware. But then, we know. Itong si Genesis, walang tatay. Hindi kilala. Naghahanap ng kuya, naghahanap ng tatay, naghahanap ng pagmamahal. Kaya doon po niya nahanap. We made him teacher Genesis at 13. Ang galing po magturo niyan. Imbitahin niyo siya po sa Sunday school niyo. Naku, grabe. Grabing mag-visualize, mag-visual aid po yan. Grabe magturo. Talagang anointed po siya. Ibang klase po yung batang yan. But he did not grow up with a dad. Wala po, nasa presuhan na si Benji. And we know his dad from before. Nagba-Bible study na po kami sa bahay ng lolo niya. Way back in Kupang, in the 70s, late 70s and early 80s. Kaya ganun po ang Panginoon ngayon, tinatawag ngayon ng kanyang church, oy, mga tigarema, intindihin nyo yung inyong mga ulila. At kung kaya nyo na pong lakaran, maybe one day, Pastor Assess will ask Sister Melen to share with you about adoption. Ako po'y walang maisishare dahil hindi ko pa po nagagawa. Sabi ko nga, I have not gone that way, so I cannot take you there. But I can take you where I have been to. Loving the poor, loving the orphans, caring for them. Yung pong mga orphans namin through the years. Ngayon po yung mga lalaki na, may pamilya na po sila ngayon. This morning, we had Robert. Si Robert po ay bunga ng isang tatay na nangapit bahay. Ngunit, siya po nakakatayo. Pag narinig niyong kumanta, ang liit po, ang payat, pero ang boses parang naggagaling sa malaking baga. Bang klase po, pag nag-worship kami, naku, Robert, kanta pa tayo, Robert. Inaabot po kami na magdamag sa aming pong prayer meeting. Nag-worship lang kami because that boy is anointed in worship. Hallelujah. At ito naman pong ating ngayon si Genesis, naririto, teaching gift naman siya. Kita nyo, kung makukuha ho natin, mahahalaw natin ang mga talents and gifts of these orphan children, without dads, without moms, then your church will grow. Your church will be strong. Hallelujah. Ganun po ang secret namin sa aming church. Hindi mahali po, hindi kami kasing laki o kasing ganda o kasing whatever. Sabi ni Robert kanina, Pastora, nakita niyo po yung kanilang mga instruments? Anak, mag-believe ka? Believe! Pag mo akong paringgan. Pastora, naramdaman niyo yung lamig? Oo. Paypayan mo ako. Ganun po. Kita nyo? Nakita nyo, kung yan po, iniwanan na lang, pinabayaan, neglected children, asaan na sila kaya ngayon? Dadamputin sa kangkungan. Nagdodroga, nagpupusher, lahat-lahat na. Kaya pag nakakakita po ako ng mga bata sa kalye, dumudugo yung puso ko. Pag nagmumura, shh, nagmumura ang babata. Tapos naninigarilyo, lilit. Tama niyan. Pinakikialaman ko po. Sabi siguro ng mga magulang ko, nakita ko, sino ba itong matandang to? Pakikialaman yung anak ko. Ganun po kasi naaawa po ako sa kanila. Yung mga nagbebeg doon sa kanto po ng Marcos, papaliko na rito sa atin. Yung po kasi ang way ko. Mga magpapalimos. Habang naka-red ang light, i-interviewin ko pa. Bababa kang bitana. Oh, nasaan tatay? Nasa presuhan po. Si nanay, naglalabada po. Kakabag. Walang pera ako, pero meron akong candy. Kaya ang kotse ko po may candy, may biskwit, pambigay. Huwag niyo pong bibigyan sila ng pera, gagamitin po yun sa droga. Bibigyan niyo po sila ng makakain, damit, whatever, love, prayer. Patong agad ang kamay sa ulo. Pag-pray, kahit 2 minutes, 1 minute prayer. I-arrow praying niyo lang yan.
Ganun po ang pagmamahal na gusto nating itanim sa puso ng mga batang ito. At sa umagang ito, sabi po ng Psalm 68 verse 5, sister, Psalm 68 verse 5, a father to the fatherless. That's our God. A father to the fatherless. Kasi yung pong sinabi ng Psalms, yung kanginang inaawit natin, Psalm 23, the Lord is my shepherd. I shall not want. I shall not want a daddy because I have a daddy in heaven and his name is Abba. Hallelujah. Hallelujah, ganun po. I shall not want. Hindi yung parating, naku, sana, may daddy ako, sana, sana na lang. Puro sana. Lord, I believe you are my daddy. Ako po may tatay na physical father. But then, my physical father did not come up to the standard of my Father who is in heaven. Hindi siya masyadong, meron po siyang mga kakulangan na talagang nung lumalaki ako, akala ko matitimang ako sa kahahanap ko ng tatay na talagang gustong tatay na lapat sa aking puso. I did not find him. But one day, nung na-born again po siya, deathbed experience din po. Saan ba si kapatid na nag-share? Deathbed din po. He was sick for a year and a half. And he came to the Lord. Sa under my ministry, ako po'y pastora na, nagtigil po ako sa aking church ng ministry at doon ako sa tatay ko. Kasi baka mamaya ako saan tumalaglag. But you see that? Nung huling-huli na, naramdaman ko yung talagang napatawad ko siya ng totohanan. Pero there were times in my life when I was in my teen years, na rebellious talaga ako. Talagang sobra. Parang meron pong sinasabi sa akin ng kaaway na, hindi ka naman mahal. Wala kang kwentang tao. Yung self-image po, napakababa ng mga orphans. Napakababa ng mga orphans. Wala silang kamuwang-muwang about self-image. Gagatungaw ang kanilang self-image. But this afternoon, we will raise it. By knowing na tayo po na nakaupo rito, may kapasidad, meron po tayong ability. The church has to stand for the orphans. The church has to stand for the widows. Yung mga byuda po, meron po akong Bible study na puro kami byuda. Di ba kayo nagtataka? Merong nag-joke. Di ba nyo napapansin, sabi nila doon sa Bible study ko, puro tayo babae. Ibig sabihin, namatay na lahat ang asawa natin. Nauna! Nagtawa na silang lahat. Mga tatay, alagaan nyo po yung sarili nyo. Para sabay tayong tumanda. Pagtanda ko, ako yun po yung asawa ko 8 years ago na pong sumama sa Panginoon. Kung siya po hinip niya ang kanyang body healthy, andi dito pa siya. Ganun po. Ang dami po ngayon, masdan nyo ang mga Bible study ng mga widows. Walang lalaki, walang widower. Puro widow. Widow kasi mga babae. Ba't kaya? Natatawa na si Malen, natatawa na rin ako. A father to the fatherless, a defender of widows. Dahil ang mga widows po, noon at ngayon, dinadaya, ginogoyo. Yung kanilang mga ari-arian, imumove, yung mga muhon, ginagawa po yon. Kasi walang tatay, walang lalaking magtatanggol. Oy, wag mong magalaw-galaw yung muhon na yan. Sa asawa ko yan. Wala. Ngunit, purihin ang Diyos. Yung ating tatay ngayon sa langit, binabantayan. Ang mga widows, wag lolokohin, wag dadayain. Pinapansin po ng Panginoon yon. Kaya siya po ngayon ang magiging defender of the widows. Yang aking biyudang yan, wag mo loloko-lokohin. Kahit wala yung asawa, akong asawa, nararamdaman ko po yun. Wala pong nanlalapastahan sa akin. Wala po, pumipito-pito sa akin. Wala! Wish ko lang po ba? Hindi. Tapos na po ako doon. Ang aking pong love ngayon ay si Jesus lang. Diyos na lang po ako ngayon. At saka kanin. Maraming kanin. Pag may nagbibiro sa akin, anak ko, mga anak, pagtatanungin ako, hindi na. Sa Diyos na lang ako ngayon. Tsaka maraming kanin. Malakas po akong kumain ng kanin. Kaya po ako malusog. Is God in His holy habitation in heaven? Ando doon siya, tinitingnan na tayo. And God sets the solitary in families. Kaya yun po yun ang scripture ng adoption.
pag kayo po may naroon sa heart nyo, nilagay na po ng Diyos, itong batang ito, pwede pong, kung marami po akong alam na kaso, actually one of my helpers, namatay po ang kanyang kapatid sa eclampsia during birth. And so, they adopted the boy na pinanganak ng kanyang kapatid. So marami pong ganong families. Filipino families are noted to be kind to their pamangkins, kamag-anak, pinsan. Okay din po yun. Kasi solitary yun eh. Di lalo na nga, kadugo mo pa. So we put itong mga solo-solong mga taong ito in families. And He brings out those who are bound into prosperity. Hallelujah. Kasi pag wala nga pong tatay, walang naghahanap buhay. Pero ang Panginoon will provide the needs. Yan na pong si Genesis na yan. Kaya na isang araw, sabi niya sa akin, Pastora, hindi tayo pwedeng mag-connect-connect kasi wala akong cellphone. Bakit ang tagal na kitang tinetext na? Bakit? Ano yun? Sa nanay ko po yan. Siya, sige dili, bibili tayo ng cellphone mo. Pakita mo nga anak yung cellphone mo. Ganon, kita nyo? Provider ang Diyos natin. The Lord is Genesis provider. Hindi po siya kailanman kakapusin, kukulangin. He owns the cattle on 1,000 hills. He owns the heavens and the earth. He owns the silver and the gold underneath the earth. Hallelujah! Yun ang tatay nyo. Mayaman kayo. Hallelujah! Let's bless the Lord. Bless the Lord. Pag kayo po, niloloko ng Diablo, sinasabi siya yung, mahirap ka. Wala kang, kung ano man yung nakikita nyo, kapitbahay namin, bagong bili na naman. Yan po yung inggit. Huwag po kayong papatol doon. Kung may nakita kayo sa kapitbahay, pero ayan nyo lang nagustuhan, nakita nyo sa kapitbahay, that's not from God. That's from the enemy. Yun po yung keeping up with the Jonases. But if there is a real need in your life, God will be there. I have seen Him move. I have seen God move in my own life. Ang akin pong asawa, ang sweldo noong 1961 ay 120 pesos. Hindi po a day, a month. Uy, paano kayo nabuhay? Yun na nga. Dahil may Diyos kami na hindi ko pa siya kilala. Yung Diyos na hindi ko kilala, pero kilala ako, pinagpala na kami. Wala pong, ang asawa ko po hindi nakatapos ng college. But then the Lord blessed him. And then we met the Lord. Nung nakakilala na kami sa Diyos, lalo na niya po kaming pinagpala dahil unawa na namin ang faith. Kanina yung binasa natin, faith, believe. Believe. Lahat na po ng area of my life na pwede kong panampalatayaan ng kanina nung iniisip-isip nung nagsabi ni sister ng faith, nagsabi na ako ng isang desire ng heart ko. Lord, alam mo na yon, hindi ko po sasabihin sa inyo, secret. Purihin ang Diyos. Ganun po yung Diyos natin, kaya niya lahat. More than you can ever think of. More than you can even wish for. By the power that is in you. Ephesians 3:20. Hallelujah. Scripture mo rin yun, ano, sister? Ganyan nga, anak. Mag-claim kayo. His precious promises will never fall to the ground void. Hindi yan malalaglag ng walang kabuluhan. May kabuluhan ng lahat ng promesa ng Diyos concerning you. That's why you have to stick to His word. You have to keep reading it. Day and night, sabi ni Joshua. Night and day, sabi ni Psalms. Kita niyo ba yan? Psalms 1? 1. Tapos, Joshua 1:8. O day and night and day. Eh di ano yun? 24 hours. Day and night, sabi no isa. Night and day, sabi no isa. Binaligtad. Isa counterclockwise, isa clockwise. Ay, baliktad. Ganun po ang Diyos. If we will stick to His word, abide in His love, listen to Him, and obey. Obey. Kaya ngayong hapon po, obey tayo. Pag sinabi ng Diyos, He will set, and then, set niya solitary in families. Meron po kayong nasa heart nyo na kung sino man yung tutulungan. Maybe you cannot kukunin sa inyong tahanan, pero sinasabi ng Diyos, ibili mo kaya ng notebook. Dahil papasok na yan sa June. Bili mo kaya ng uniform. Meron po ako isang testimony sa Quezon ito Mauban. Praise God. Naalala ko kasi yung puting buhok ko, uban. Yung po ang aking parati po ako may word na ikinukunik ko bago ko maalala. Ganun na po ako ngayon. Meron po akong mga parabang, uban,
Mauban. Ayun, Mauban. Nagmi-ministry po kami sa Mauban for several months. And one day, andun po kami sa parang tricycle paradahan. Siyempre, yung paradahan, di may upuan. Di ko kuya-kuya-kuy lang kami doon, upo-upo. Nagbaabang ako kung sinong lalapit dito. Maboborn again ka. Alam niyo kung sinong tumabi sa akin? Isang batang maliit. Siguro she must be like 7 or 8. Then, tahimik siya, nakangiti lang. Oh, Nining, anong grade ka na? Tanong, gano'n, kumusta, ganyan. Kwento, konting kwento. Mamaya, kilala mo ba si Jesus? Share. Okay, to make a long story short, ganun po kami. May tumabi. Dumating din, naka-same uniform, white blouse, blue skirt. May tumabi. Tapos nag-i-inch siya, dahan-dahan tumatabi doon sa bata. Andito ako sa kabila. Sinisilip mo. Anong ginagawa? Nagtatabi sila. Tapos, dahan-dahan. Hinubad yung sapatos ng isa. Kinukuha yung tsinelas ng isa. Naghihiraman lang pala ng sapatos. Sino po sa inyo naka-experience ng gano'n na wala kayong sariling sapatos, hihiram lang kayo? In Mauban, Quezon, I saw that. And then I told yung pong sister namin sa Light of the World where we stay, Sister Rosie po, ang aming host doon na nag-iimbita. Sister, bili mo ng sapatos to. Ito, bili mo ng sapatos. Ganun po may ipapakita po sa inyong Diyos. Believe me, meron pong ipapakita sa inyong Diyos. This morning, I was sharing about kalakal. Yung mga nangangalakal, ang dami sa Marikina. Naku, wag niyong papakainin yan. Sabi ng mga kapitbahay ko, magdadagsahan yan dyan sa inyong bahay, Pastora. Hindi bali ng dumadagsa din ng pagpapala. Hallelujah. Yung security namin, alam nyo, problemado. Yung security po ng aming village, problemado sa akin. Sabi niya, Pastora, paano baka namin babantayan yung bahay mo? Lahat na lang nandyan. May humihiga. May nananaliligo dun sa gripo mo. Butt naked. What? Sabihin mo naman, wag naman hubal lahat. Magtira naman ng saplot. Naliligo po. May sabong kasi kami doon na tuwalyang naka-ready. Ang init-init yata. Kung wala naman silang banyo, at wala naman din silang maliguan, ano naman, kung isang balding tubig, kahit na nga cup of water given to the prophet will gain a prophet's reward. Ngayon po, sister, yung kayo ng umagang senior ko, ngayon naman share ko blessings of giving. Ha? Kapatid, hintay ka lang. Sandali lang. Ay, enjoy ako rito. Ba't ba? Wala ba kayong evening service? 8 o'clock. Sige pa. Praise God talaga. Sasabihin ni ni Pastora Ses, umuwi ka na nga, Pastora Polly, ha? 2 lang ang services ko, dadagdagan mo pa. So, ang gagawin po natin ngayon kayo ng umaga, kinuha namin ng mga, kusing time, kulang sa time talaga. Pagka ang Word of God ang pag-uusapan, ako, abutin tayong gabi. Every morning po kami, may morning devotion. From 5 to 7. Inaabot po kami ng 9. Talagang share kami, aral kami. Kami po ay ini-exegete po namin na tuloy-tuloy po, chapter by chapter, book by book. Hindi po kami namimili lang ng blessing. Binubook by book po namin. Sarap na sarap kami. At nakikita ko po ang pag-grow ng mga kapatid ko. Mga dating pasaway, ngayon ang babait. Hallelujah. Because of the word that is planted in their hearts, pinapasok at hanggang kaduludulong looban ng kanilang kasukasuan. Pinapasok ng double-edged sword. Saksak dito, saksak dyan. Ay! Si Pastora, umpisa po sabihin, si Pastora talaga nagpaparinig. Si Pastora talaga, ang sakit man nagsalita. Sobra. Pero ngayon, thank you, Lord. Pagkakanta na sila sa umaga, salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal. Kita niyo yun? Pero dako nung umpisa po, galit sila sa akin. Sabi ko, bakit? Inano ko kayo? Pinagpaparinggan nyo kami. Kasi kayo, yan. Ngunit ngayon po, hindi na. Ganun po ang ginagawa ng Word of God. To the dividing asunder of soul and body, bone and marrow.
And it will discern the thoughts, the intents of your heart. Kung anong intensyon ng puso mo, walang makakaila. We are naked before Him. Kita ang lahat. Sabihin nyo, nagkukunwari tayo, hindi, ganito naman ako, hindi, ganun naman. Hindi. Sabi ng Diyos, hindi ka ganun. Tama ka na. Gusto na. So this day, nasaan na ba ako, anak? Okay? Okay? Yung sinabi ko sa iyo kanina, Nini, nasaan na ba tayo doon? Job na muna tayo. Yung blessings muna. Kasi kung susunod po tayo, na ilalagay natin ang solitary in families, that we will take care of widows, we will take care of orphans, pupunta na po tayo ngayon. Itong masarap sa lahat na hindi nakuha kayo ng umaga. Kaya sabihin nyo doon sa mga nagmo-morning service, punta kayo sa afternoon service. Or morning and afternoon. Kayo din, mga afternoon service. Sabi ni Brother Olay sa akin kanina, gusto ko yung talagang hapon. Brother, may blessing din ang umaga. ang mana, ibinubuhos, umaga, wala pang araw, nagbubuhos na ng mana. Angel's food, early in the morning. Meron din. Kaya, we'll see. Ano sabi sa inyo ng Diyos? Hindi sinabi ko. Sa Job 29, let's go to Job 29. Hallelujah. Nag-enjoy ako sa inyo. Nakikita ko lang yung mga mukha nyo nakangiti. Hallelujah. 29:11. Praise the Lord God Almighty. When the ear heard. Kaya, kailangan ngayon, naririnig ba ng tainga nyo? Nakabukas ba? O baka nilagyan nyo ng earphone? Hindi ko lang nakikita dyan, nakaka-earphone na kayo. When the ear heard, your ears have to be open to the voice of God. To no other will you listen. Huwag kayong makikinig sa kapitbahay nyo. Huwag kayong makikinig sa asawa nyo na nagsasabing, wag mo darling, wag mo na maubusin yung pera natin. Huwag ka na mabigay ng bigay. When the ear heard, kaya pag may naririnig po tayo, nababasa sa dyaryo, pati yun, it should touch your heart. Alam nyo, nung magkaroon po tayo ng big accident diyan sa Barangka, yung pastora namin, dumugo ang puso doon sa mga, na ganun lang sila, nasuro nung truck na aksidente. Yung church namin, sige, punta. Kita nyo, ganun po, when the ear heard, it blessed me. See, it blessed me because magbibigay tayo nung narinig natin na pangangailangan, hindi yung pagdating ng challenge, magpapapledge ang pastora, naku, ayan na naman, giving na naman, makapunta nga sa banyo. Because I delivered when the eye saw, it approved me. So nag-approval, eye gate po ito. Yung mata po natin, pag nakita natin, oy, gula-gulanit na ang baro. Anong gagawin mo? When the eye saw, nakita mo, naku, namumutla na si kapatid. Siguro hindi pa nagmimerienda, hindi pa nagkakape. Hamo nga siya. Maaabuso yan. Huwag po, huwag ganon. Okay? When your ear has heard and with your eyes have seen, approve kayo. Ititreat ko yan. Halika, sister. Halika, Brad. O bata, sa mga tabi-tabi po yung mga nag-watch your car. Pakainin nyo. Tawagin nyo, halika mo, Noy. Noy, halika. Halika, dali. Kain tayo sa McDonald's. Nagkakape po kami ng mga batang yan sa kalye. Anong gusto mo? Kayo po, walang menu rito na kayo po ang pangalan. Anong gusto mo? See? They cannot even choose. They don't know what to choose. Hindi nila alam yon. Ay, sabi mo, ito yon, ganun yon, ito ganun. Ano sa tingin mo gusto mo? Yan, alam na nila. So we will mentor them. Kasi po yan, mentoring is so important. Yung pong aking bata sa bahay na kasama, anak po ng aming pastor sa Aguilar, Pangasinan. Way back. He was our first pastor there, and he passed away in the 90s. So sa akin po ngayon yung kanyang anak. Minementor ko. Ang hirap. Kasi talagang parang ang layo ng kanyang isip. Parang bang lumilipad. Parang wala siyang gana sa mundo. Parang parating malungkot. Naku, Laura G, parang di kong pinagpe-pray, anak. Encourage.
mentor, ganito ang paghihiwa. Pag hiniwa mo yung sibuyas, ganito. Yung kamatis, ganito, anak. Paano ganito paghugas, paglilinis? Mentoring, that's part of also of your care for the poor and the needy. You have to mentor. Mentoring is so important kasi paano ngayon siyang mabubuhay sa mundong ito? Ang kupad, bago makalakad. Anak, konti bilis. Ganyan. Ganon. Pag nagsalita ka, ganito. Hello? Lakasan mo ang boses mo. Huwag nasagot sa phone. Hello, yung kabilang humehelo. Anak, ikaw ang unang mag-hello. Pag kring, kring, ikaw yon pag lift mo. Hello. Ganon. Hindi, inihintay niya mag-hello yung kabila. Ay. That's mentoring. You see that? Natatawa tayo, pero alam niyo po ba? Totoo yun. Hindi po yung kwentong kutsero. Ngayon po, nagkukwento tayo ng totoo. Nagpapatotoo at nagpapakatotoo. Sister, nasaan si sister? Sabi ko sa inyo, makikinig kayo ng mga patotoo. May matututunan kayo. Hallelujah. Ano daw mangyayari? Because I delivered the poor. Dineliver niyo from what? From hunger. Dineliver niyo from what? From being ignored. Yung mga nagkakalakal, wala. Daan-daan ng mga tao, hindi sila pinapansin. Ano yung sabi mo? Gusto mo kape? Ay, opo. Ano pa? Pandesal po. Pag dumating yung pandesal na kape, wala po bang palaman? Teka, babalik ako, teka. Alam nyo, yung lugar namin ngayon sa Lilac is a restaurant row. Hindi ko kayo iimbitahin. Malayo ang bahay ko sa Lilac. Sister Malena, huwag mo ikukwento kung saan ako nakatira. Alam nyo, ang dami pong bata doon nangangalakal kasi ang daming mga bote, dyaryo, whatever, refuse yung mga waste ng mga restaurants. You know what they do? Pag. Ay, huwag nyo kakainin yan, dumi yan. Hindi po, lulutuin pa uli namin. Naku, huwag na, madya-germs, madaming germs yan. Teka, wait lang ha, wait. Huwag nyo yung kakainin. Kukuha na ako ng kape. This is 4 in the morning. And they have been there since 3. May klase ng 12. Young boy, si Junior at si Jericho, ang mami nila, katulong nila, silang tatlo, dahil yun din kanilang tatay, nangapit bahay. Hindi na bumalik. Gano'n, napakasakit, hindi ba? Parang tayo, sa atin, wala lang yung kape. Ako, pagising ko sa umaga, una kong ginagawa, yung kapihan. Kapitera po ako. Kape agad. Yan si sister, ganun po kami. Parang wala lang sa atin yung kape. But for them, oh, you should see their faces. Ay, pero bang, binabasdan ko po sila. Oh my goodness. And I just drink my coffee like, wala. Kahit ano pa yan, pa Starbucks, pa ganyan, pa Peet's, kung ano ng brand pa, may organic pa. But to them, this is so precious. Nung makita silang nag-e-enjoy nung ine-enjoy natin, bakit gusto nyo kailangan kumain, uminom ng masarap na kape? Bakit gusto nyo kailangan may pandesal na may palaman? At isasawsaw. Ganun po. Damahin po natin yon. You know, there's so much to see. They're everywhere. Just speak to your child. Today, this is my child. Oy, anak, halika, sama ka. Anong gusto mo? Kwentuhan tayo? Yung park po na yan ng S-Mall, yung may mga baka, ang tawag po ng mga apo ko doon ay cow park. Kasi mga anak ko po, they grew up visiting me. Cow park tayo. Lola, let's go to the cow park. Punta na kami. Yung cows po doon ay simentado. Hindi po totoong buhay. But there are so many people there. May husband and wife po doon, si Marisa at si Francisco. Homeless. Nakaupo sa wheelchair si nanay. Tinutulak ni tatay. They go everywhere. Tay, wag na nga. Umuwi na kayo sa inyong mga kamag-anak. Tinrace ko na po yung kapatid. Para kunin. Wag na kayo sa kalye pag umuulan. Pag umuulan, hinanap ko po yung aking mantel na hindi mababasa. O, then nilalagay nila yung pinapayong nila yung pag umuulan. But that's, malamig pa rin yung anggi. Tinrace ko po yung kapatid at sinabi ko po, kunin mo naman.
Tiga dyan lang po siya sa may AFP. Pero ayaw nila. They like to live in the street. They feel happy in the street. Sabi po nung iba, paano nabibigyan sila? At least, ibig sabihin, yung tiga Marikina Heights may love for the poor. Ganun lang yun. Ganun lang po yun. So if that's how they want to live, of course, it's not the best way. Of course, this is not the perfect way. But I'll just help out. Kung ano man yun. Plastic-plastikin nyo na, i-ready nyo na, dala-dala nyo na yun, nakalagay sa bag nyo. Merong kang aabot doon kay Nanay Marisa at kay Tatay Francisco. So that is how God wants our hearts to be. Beating in love. Beating for compassion. May compassion, may mercy tayo because that's the heart of Father God. Yung Father God po nating character first is compassion. He saw the situation of the earth. Naku, yung mga anak ko, wala na talagang pag-asa. Pag hindi ko tinulungan, walang mangyayari. So he felt the deep love for the people. Now, lost tayo. Tayo mga wala, hindi kasali. Out of the covenant. We don't belong anywhere. We don't belong sa kingdom. Pero inahabag ang Diyos sa atin. At hinuha tayo. Kaya ano daw mangyayari? I will cause the widow's heart to sing for joy. Hallelujah! Ang mga widows po ay nalulumbay. Ako po, pag nakikita ko po yung mga gamit ni Tito Jun na pinamigay ko na nga po lahat. Para hindi ko na nakikita. Pero syempre, may picture pa rin siya sa mga tabi-tabi. May naalala pa rin ako mga memories ng mga favorite food niya, favorite places. Nakakalungkot po yun. Pero pagka nakaramdam na po ako noon, dali-dali na ako, magkakakanta na ako, magkakakalampag na ako. Meron po akong kubo sa likod ng bahay namin. Meron po ako doon, second floor. Ano po yung kubo? Yung nabibili sa Marcos Highway na ganyan, nipahat. Meron po ako ng kling-kling. Kakakanta na ako. Thank you, Lord. Mamaya, tagal na yung lungkot. Pero yung mga ibang widow, anong gagawin? Naku, kawawa naman ako, lungkot. Tingnan ko nga yung kapitbahay. Nasaan ba dyan yung aking papa? Wag! Wala yun. Pandaraya ng kaaway yung mga emote, senti. Wala yan. Kailangan po natin, i-center natin ang heart natin. I belong to Jesus. Yung mga inaawit natin, gawin nyo naman katotohanan. Magpakatotoo naman kayo, awit-awit. My heart belongs to Jesus, my friend of God. Pero, hanap tayo, wala ba akong boyfriend? Wag po. Baka meron diyang naghahanap ng ganon. Aunahin natin ang Diyos. Then, if it is God's will, believe me, you'll have that boyfriend, you'll have that loved one, you'll have that. Huwag na niyong hanapin. Alam niyo, si Eva dinala kay Adan. Hindi na uso yun. Uso nung araw yun sa Genesis. Sa book ni Genesis. Ako ngayon sa book ni Genesis. Ako ang hahanap kay Papa. Kaya alam nyo, nangyayari, pahamak si Papa. Alam nyo, testimony na naman. Ako, dami ko testimony. Itong babaeng ito, tinaas na ng Diyos. Nagkaanak siya ng walang asawa. Single mom. Ginamit namin siya sa foundation. Teacher. Ayos. Here comes one day. Tan-dararan, tatan. Nagpa-repair kami sa foundation. Dumating si karpinterong malusog. May abs. Six packs. Anim na pandasal. Nalaglag. Ano mo, iniiyakan ko siya. Naku, anak, hindi mo alam, baka may asawa yan. Meron ba naman lalaking 57, 58, walang asawa? Ay, naku, iniiyakan ko. Pati yung anak niya umiiyak. Dalawa kami. Ngayon, saan dinampot? Hindi lang po kangkungan. Sa ilalim ng hukay. Literally, she fell in a ditch. One night, she was walking. Hindi ko po ako natutuwa na nangyari sa kanya.
nalulungkot po ako sa kinasapitan niya dahil nalulungkot siya. Ang sabi niya, while we were discussing and counseling, sabi niya, paano naman yung anak ko? Hindi ko na po babanggitin pangalan dahil kilala ni Genesis. Ka-church namin. Sabi niya sa akin, Luha, paano po? Paglaki niya, iiwanan ako niyan mag-aasawa. Hindi ako isasama. Sabi ni mama, sabi ni bata, ni anak, Mama, sasabihin ko doon sa aking mapapangasawa. Kung gusto mo akong mapangasawa, kasama ko ang mama ko. Hindi pa rin siya naniwala. Hindi rin siya naniwala. So pumatol. Ayun. Planchadora, kusinera, labandera, tiga-klinisera. Lahat na lang siya. At pag wala pa siyang trabaho, hindi nakakuha ng trabaho, walang pera, ang tawag sa kanya, palamunin. Ganyan ang kinagawin, ang kinabagsakan mo, kapatid. Oh, di counseling na ko lahat na yata ng taong kakilala siya, pinaka-counselan ko na. Counselan nyo naman, ako naman. But see, what happens to those yung desire natin po, hindi po tayo patatangay. Yan po'y ano lang, passing lang yan, nakikiraan lang yon. Huwag niyo pansinin yon. Pag nalulungkot, kantahan ng Panginoon. Awitan ng Panginoon. Tumawag kayo na isa. Pag-pray nga tayo, kailangan nyo may prayer partner. Yung mga widows sa inyo, have a prayer partner. Ako po, ang dami kong prayer partner. Buong mundo yata. Lahat ng makikipray sa akin, Piniki, prayer partner tayo, Pastor. Sige. Isusulat doon sa mga Facebook account yung mga prayer. Sige, pray. Okay, tingnan ko kung maaalala nyo pang malungkot. Wala na yon. Ang mangyayari daw po, He will cause the widow's heart to sing for joy. Hallelujah. Kaya po yung mga widow, pag nakikita nyo, ang mga mukha, titingin na lang sa Diyos. Magpupuri sa Diyos. And the glory of the Lord falls. Hallelujah. That's how God brings joy to those who are widows. Katulad po na nangyari kay, remember, Boaz and Ruth? Favorite ko yun. Biro nyo yun. Itong si Ruth, na outside of the covenant, hindi nga kasali, ay pinanggalingan ni Jesus. Hallelujah! Kasi, minahal niya yung kanyang mother-in-law. Yung hindi nagmamahal ng mga mother-in-law, magsisi na, magrepent na. Mamahalin niyo ang mother-in-law niyo. Kasi yan ang nanay ng asawa niyo. Kung wala yan, wala kayong asawa. Diba? O sino-sino dito? Naku, yung malalakas at tawa. Yun ang may kagalit na mother-in-law. Tsaka yung mga nagtatakip ng mukha. Huwag niyong gagalitin yan. O, pag nagseselosan po kayo, nag-iinggitan, natural lang po sa mother-in-law na nalulungkot siya kasi yung anak niya meron ng ibang love. But that doesn't mean hindi kayo love. Ang ibig sabihin yun, i-share niyo yung anyong asawa sa inyong mother-in-law. At parating yung papurihin ang niluto ni mother-in-law. Ako po ang aking mga daughters-in-law, they love me to death. Talaga. Kasi friends kami. Akong unang tinatawagan bago pa nanay nila. Ma, meron finding yung doktor. Samahan mo ako, ma. Pag-pray mo ako, ma. Oo, andyan ako. Ang layo. Doon pa sila sa Paranaque. Ang dami nyo naman ng traffic. Umalis ako. Umaga. Dumating ako hating gabi. Naku, ano ba to? Horrendous. Wala na akong maisip. Wala na akong masabi. Pero gagawin ko na lang pong talagang ganun. Kaya mother-in-law, daughter-in-law, si Boaz po. Naku. Habang nagiglean nagtatabas-tabas ng ani si Ruth. Hala, sabi niya, lalaglagan niya. Lalaglagan niya ng mga aning niya. Mamaya kukunin natin yon. Hindi po kayo sa Book of Ruth, sa Deuteronomy, huwag niyong sisimutin lahat. Baka kumakain kayo ng masarap na sarsa, kukuha pa kayo ng tinapay para masimot. Huwag niyo sisimutin. Merong may-ari ng iba niyong pagkain. Tinuro ko rin kayo ng umaga. 12 hihati yung pizza, kakainin yung 12. Huwag naman. 3 lang. Iwanan niyo yung iba. You know, it's just simple. It's not even magkailangan pa ng scripture. Kailangan lang po common sense. Para hindi tayo tataba.
Huwag masyado. Oh, nagkalaglagan ang notes ko. Sabi yata, uuwi na yata tayo, 5:45 na. Oh, blessing na lang po, blessing na lang. Oh, ano daw mangyayari? I put righteousness and it clothed me. My justice was like a robe and turban. I was eyes to the blind. So ganun po tayo. When we take care of the poor, when we take care of the orphans, when we love the widows, you will be the eyes to the blind. And I was feet to the lame. Yung mga father to the poor. Hallelujah. Yung mga tatay po rito, alam nyo, ang mga batang katulad ni Genesis, naghahanap yan ng tatay. Role model na tatay. Kaya po, kung minsan sila, dahil sa proximity ng nanay, puro nanay all their lives, ang nagiging tendency is to know the things that are feminine. Feminine yung mga gawa, yung luto, yung ligpit, yung ayos ng buhok, yung ganon, yung ganon. Kaya they need a father figure. They need a father image. Be that father. Yung sino man sa inyo mga lalaking nakaupo rito, magtatay na nga kayo ha, kahit di nyo anak. Because they are in need of a daddy. That's why marami pong nagpo-proliferate ngayon ng mga, yung identity. Yung identity po natin kailangan matindi. My identity is in Christ. But because the enemy distorts it, the enemy distorts the identity of a person, especially the orphans, especially the widows. Kawawa ka lang, naku, wala ka namang sinilbi, wala kang kabuluhan. But there's a daddy who will say, ganito ang maglagari, ganito ang magpukpok ng martilyo, ganito ang magawa ng magmason. Lalaki ang batang yan, knowing the Father God, having the love of a father. Ganun po ang kailangan natin ngayon. Mentoring, discipling. Hindi, gusto lang natin discipling ay Bible study. Ako, gusto ko, leader ng group. Diyan ka la, isa-isa, one-on-one. Turuan mo yan. Teach. Ganito ang pag-ayos ng kotse. Meron pong ganun sa aming church. Si Brother Tony. Yung pong si kumanta kanina na si Robert, magaling mag-drive na ngayon yan. Nung maliit po yan, sabi niya sa akin, pag nakikita niya ako nag-drive, Lola Pastoya, kasi bulol pa, 7 years old na, Lola Pastoya, paglaki ko, drive kita. Ngayon malaki na siya, ayoko pa pong magpa-drive kasi bago pa lang. Pero pag na-train na, drive na rin ako. Mga 1 year, less than a year na pong nagda-drive. Pero tingnan nyo how he grew up because there's a Tito Tony in the church. Tito Tony teaches him. Tinuturuan siya, ganito Robert, ha? Ganito ang pagprala, ganito ang paglagari, ganito ang martilyo. Ganun po, mga kapatid na tatay. Kaya po, Job na po yan. Ano pa yung susunod natin, anak? Si Job, si Isaiah, 1:17. Andun ba tayo, anak? 1:17. Learn to do good. Seek justice. Teka, mas maganda rin malabo doon. Para ako nasa optical, shop. Hindi ko nababasa. Rebuke the oppressor. Defend the fatherless. Plead for the widow. Sinabi ko na po yan kanina, pero ngayon, inuulit na naman, ang Diyos po ay Diyos na makulit. Hindi po in a bad way, but in a sense that it is important to His heart. He says it over and over and over because it is important. Pag hindi pa kayo nakinig, ewan ko na lang. Oh, Isaiah 58. Maganda rin po ito. Ito po ang fasting. Kangina, yung true religion sa James, hindi pala natin nakuha, no? James 1:27, this is true religion. Yung totoo daw pong pagsamba, yung totoong ating relasyon sa Diyos, take care of the widows and the fatherless. I'm sorry, I missed that. Pasensya na po, lipad-lipad. Ngunit ito po inuulit. Ito naman ang true fast. The real fast. The genuine fasting. Hindi yung fasting tayo para tayo pumayat. Magpa-fasting ako. Kasi lumaki yung tiyan ko. Kumain ako ng marami no isang linggo. Hindi po. Hindi po. Magpa-fast tayo. We will fast ourselves from mga telebisyon, mga Coca-Cola. Sinasabi ko po yan sa sarili ko. Ikaw, Polly, huwag kang masyadong inom ng Coke. I-fast mo yan. TV,
Kung ano man yun, yung masarap ba sa atin? So that, ano daw mangyayari? We will undo the heavy burdens. We will lose the bonds of wickedness na mga batang nagkalat. Kanina yung nagpa-pray po sa akin kaninang umaga, yung bata po na kanyang inaalagaan, na anak ng kanyang kapatid, ay nasa droga na. Yung po ang bonds of wickedness. We have to lose that. At kailangan makalas yung mga tanikalaan ng mga bisyo ngayon sa buhay. To undo the heavy burdens. To let the oppressed go free. And that you break every yoke. Lahat ng yoke of bondage. Ando doon na po sa mga batang yan. Mga lahat ng kabigatan. Lahat ng poor self-image na sa kanila na. Down anak, sige, baba pa. Baba pa natin. Sa Isaiah, is it not to share your bread with the hungry? Ayan na po. Ulit na naman. Kaya importante ito. Is it not to share your bread with the hungry? And that you bring to your house. That's it. Bring to your house. Kanina po, nung nakita niyo po ba si Mateo, the little boy na dala ni Mike, dinala po nila sa bahay nila si Mateo. At si Mateo, alam nyo, hindi siya yung normal na bata, pero hindi natatakot ang mag-asawang ito. Believe ako lang sa mga ganyan tao. They will take the risk, they will take the ibang klase po yun. It takes a whole lot of compassion and love to care for such kids. But they are important to God. They are special to God. You take to your house the poor and the cast out. Yung mga tinaboy-taboy, mga iniitsa-itsa puwera. When you see the naked, that you cover him. Yun po yun, yung mga damit natin, kailangan po. Mayroon po ako sa bahay namin na isang balikbayan box. Nandun lahat yun. Ayaw na nung apo ko, hindi na kasya. Lola, this is not, I cannot use this anymore. Give this to your people in church. Lagay. Shoes, lagay. Yun po yun. Meron kayong isang lugar sa inyong bahay na gawin yung para bang pantry. May food kayo, isang box pero food. Isang box clothes, isang box shoes. Do it. Because you will see that there will be no lack in your house. Hindi kayo magwo-worry na yung anak nyo ba, meron po akong mini-ministeran din, yung apo niya, kaisa-isa. Iisa ang anak niya, iisa rin ang apo niya. Matipid, ano po? Pero alam niyo po ba, pag nagsishare kami, worried na worried. They own a company. Worried na worried, baka hindi ko mapaaral. Baka hindi makatapos. Bakit naman hindi? Ngunit kung kayo po, you'll take care of the poor. The Lord will see to it that all your needs are met. The Lord will be there for you. I have 5 kids. Yung sabi ko sa inyo, 120 a month. Nakatapos po silang lahat. Ang Ateneo at UP at UST. Kaya ngayon po magaganda ang mga trabaho. Pero hindi po dahil kung ano pa man. Ang Diyos po ang tumulong even when I did not know Him yet. Even when I have no knowledge of the prosperity teaching. I have no knowledge of who my provider is. He provided. Kaya sabi ko nga, pag nag-worship kami, Lord, paano naman ako hindi maglilingkod? Sa ganyang ginawa mo sa buhay ko, hindi pa nga kita kilala eh. Kaya pag sinasabi ng iba, hindi pa kayo napapagod, umakyat sa bundok, pumunta sa ganyan, ay pumunta sa hindi. Kasi sobrang ginawa ng Diyos. I remember all that He has done for me and my children. Kaya yung po yun ang legacy natin. Of a godly mom, a godly lola, a godly aunt. Legacy po yun. Mamana. Hindi po natin gusto ng pamana. Ay, may titulo ba? Yun ang pamana. Hindi po. Yung pong ating legacy of our faith. The legacy of our love for God. Hallelujah. That you cover the naked, you do not hide yourself from your own flesh. Mangungusap po sa inyo ang Diyos dyan dahil nangusap po sa akin. Pag nagtatago na ako sa aking mga kapatid, manghihingi na naman. Mayroon naman na namang maggastos. Siyempre, hindi ba ganun kumisan tayo? Tao ako, tao rin kayo, alam ko. Kaya lang tumahimik kayong lahat, ano? Hindi siguro nangyari sa inyo. Knock, knock. Ate! Ay, naku, kapatid ko. Makatago, sabihin mo, wala ako. Sabihin mo, wala ako. Ano sabihin mo? Si mami, wala. Wag po. Do not hide yourself from your own flesh. Si kuya, si ate, kausapin ninyo. Teach them to tithe. Teach them the word. Teach them the word. Be born again nyo. Pag nakilala nila ang Panginoon, hindi na po yan manghihingi.
Hindi na rin mangungutang. Magbibigay pa. Hallelujah. So, ganun po yun. Do not hide yourself because they need the Lord. People need the Lord. Your relatives need the Lord. Your ates and your kuyas need the Lord. Kaya do not hide yourself. Hindi po puro pera ang kwenta-kwentahan, ha? Yung iba po sabihin, pera-pera lang yan. Hindi. Word of God lang yan. Pag na-fulfill nyo po yun, then you have given Him the best. And then, kung ano man yung gusto nyong idukot sa bulsa nyo, ibigay nyo. Paano inuhingi sa akin 10,000? Hindi mo naman afford 10,000. Di sabihin mo, eto kapatid, ito lang kaya ko, 2,000. Para sa'yo. I bless you. I bless you. Wala na yung palitan. Kaya po, ito pong aking testimony. Wala pong nangutang sa akin na malaki na ako'y niloko, ako ba'y ginancho, ako ba'y... Kasi hindi po ako nagpapautang. Kaya wag ko kayo pupunta sa bahay ko. Nagpe-pray kami. May namatayan. Ang dami po. Namatayan. Kung ano pa man nangyari. Nanganak ang anak. Magpapalibing. Magpapa-hospital. Pero I always share the word of God. And then, I say, kapatid, para sa'yo, I bless you. Hindi na po utangan yon. Bigay yon at nang noon ang Panginoon ang magbebalik sa inyo. Hallelujah! Di ba sinabi din niya sa Word of God? Kaya lang hindi ko matandaan kung saan. Pag nagpahiram tayo, siyang magbabalik